Meron na naman pong nasupalpal si Attorney Jesus Falces at ito ay isang obvious na DDS vlogger na isa ring abogado. Pag ikaw talaga nasanib sa kulto ni Digong, nagiging kakaiba, nagiging yung mga sinasabi mo, yung mga statement mo, parang kakaiba yung pinaghuhugutan, hindi sa katotohanan, hindi sa tama. Ito po kasi yung picture netong si Attorney Chel Jokno at si Percy. Oh, tama ba ang ano ko? Si Percy Sendenya at si Attorney Leila de Lima. Kung makikita niyo po, may dala-dala silang Mary Grace na paper bag at syempre yung piatos. Ito daw ay paglabag sa corporate reputation at pwede daw kasuhan nga itong mga ito na itong mga kumpanya dahil ginamit daw na collateral damage sa isang political circus or theater. Sabi na itong DDS lawyer. It is protected daw by legal interest and when it is unjustly impaired, the law provides a remedy. Kaya may kaso daw ito. Ang sinasabi naman po ni Attorney Falces, etong si Regal Oliva na isang DDS na lawyer, mema ka lang daw. Mema sabi lang. Kasi syempre nga naman, DDS ang audience or crowd netong isang ito, kailangan niyang kontrahen ang mga kritiko ni Sara Duterte kahit lehitimong kritisismo. Alam nyo, sa akin hindi man tayo abogado, pero sa tingin ko walang kaso. Natutuwa nga siguro yung mga kumpanya na itong dalawang brand na ito dahil sikat na sikat ang kanilang mga produkto dahil nga sa iskandalong ito na itong si Sara Duterte. Ito pa, walang basihan dahil nakakalimutan or sadyang nakalimutan daw na itong si Regal POV ang konsepto ng political speech at ang satire. So ito daw ay obvious na satire, bringing both Mary Grace and Piatos products bring to remind Mary Grace Piatos, the stupid and fake pseudonym that Sara Duterte used to abuse and misuse her confidential fund. So dito, walang kaso, walang pwedeng ikaso dahil walang basihan. Kung meron daw talagang nilabag itong mga kongresista na ito, pwede namang mag-file ng ethics complaint at patunayan yung kanilang legal na opinion. Pero I doubt, dahil siguradong mapapahiya itong mga abogado na nagmamarunong. Kasi nga, pag nasanib ka na daw, ulitin ko sa kulto ni Digong, kahit anong laki ng dunong mo, kahit anong dunong meron ka, nagdi-decline lahat yan. Nagiging kakaiba kasi. Alam mo yung audience mo ay mga tanga at bobo, kaya kailangan mong makisabay sa kanila. Ang saklap.